Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy, gising na! Biyernes na! 4:02 na! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy, gising! Headlines. Sabi ng iba, ang ngayon daw ay araw ng shabu. Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. 20 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Narito na ang ating mga headlines. Pinoy, gising! Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Israel at Iran, naabot sa 4 na pisong dagdag singil. Aray ko po sa mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Pinoy, gising! Pangambang pagbagsak sa buying price ng NFA rice, pinawi ni Pangulong Marcos. Pinoy, gising! Posibleng pagsali muli ng Pilipinas sa ICC, pag-aaralang mabuti ni Pangulong Marcos. Pinoy, gising! Sa ibayang dagat rocket ng SpaceX na papuntang Mars, Diyos ko, sumabog! Pinoy, gising! Sa pampalakasan, Alas Pilipinas men's team laglag na sa AVC classification stage. Pinoy, gising! Pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay. Huy, bawal po yan. Alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy, gising! Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay maaaring magdulot ng psychosomatic illness? Mamaya, let's prove it. Pinoy, gising! VP Sara Duterte, dahilan kung bakit daw bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ito ba ay fact or fake? Mamaya, alamin! Pinoy, gising! At sa mga naglalakihang ulo, Ano na naman? Nang mabalitang showbiz, si Jelly De Leon, Jelly De Belen ito. Jelly De Belen at Ariel Rivera, proud parents sa anak na nagtapos ng masteral degree sa Canada. Pinoy, gising! At sa isa pang malaking ulo, Ano naman? si Juliana Gomez pasok sa Philippine team na lalaban sa SEA Games. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy, gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy, gising! 1, 2, 1, 2, 3, and... Diba? Inaalay namin ito kaya Patrol 19. Kaya Patrol 45. At kaya Patrol 13. Yan, Pepe 38. There she goes again. Ganyan dapat, yun ba ganyan ang mga tugtugan sa disco pag Friday? Yeah. Something na never ko na-experience. Sa mga disco. Tsaka yung mga kabataan na nagpa-party-party dati. Ano po, oo, grabe ngayon yan, ano? Diba, ibang disco nito ngayon kaysa noon. Oo. Ibang may kaiba. Oh, at saka yung mga panahon na nagpa-party-party mga kabataan, kuya ko nag-try ng mga ganyan eh. Yung mga dyan sa BGC. Oo. Diba kaya naging patok yan? Yes. Kaso ang naging problema, bukod sa mga inuman, yung iba dyan, they're drag. Yes, mga party drugs. Lalo dito sa may tilis.
Diyan Ay, talaga nauso yan. Oh. Oo. Di ba ang dami talaga sprouting like mushrooms ang mga dyan, yung mga bars. Before. Nagkaroon pa dyan ng bar si Mystica noon na talaga namang isa ako sa parokyano ni Mystica. Kasi super friend ko si Mystica. So lagi niya pinapunta doon at tuwa na kami dalawa. Kaya lamang, alam ko nireklamo ng homeowners yung mga bar dyan. Ingay. Yes. Of course, Ano of ba, course. hello, white plains yun, no? We would like to complain. Yes. At saka hindi yung pupunta at kakausapin ka lang. Ay, Hindi, makakatanggap ka ng ano. Correct, demand letter. Hindi nga, di ba, atawag na iba doon, love letter. May love letter ka sa pulis, sa barangay, sa LGU. At NBI. Pwede ba namin masilip yan? Oo. Wag lamang yung gagalawin ng mga taga White Plains. So wala kayong paalam kung sino ka. Oo, exactly. Dapat mo malaman kung sino kami. Oy, congrats sa mga chikiting na matatapos sa kanilang first week of classes today. Yes. So sana yung excitement na andyan pa rin sa inyo. Nagulat sa akin, nagulat ako sa may gwapong nila lang akong biglang nakita. Na pang umaga ngayon, si Kent. Parang Kent, morning pare. Nagulat ako sa... Guwapo! Bakit? Kiss mo ako mamulit. Mama, kasi di... Bigla siya ng diri. Bigla siya. Pare, wag ganun, pare. Ay, kala mo dyan ha. Mamaya ka lang sa akin. Sabi ko sa iyo, Kent, wala kaming sinasanto sa programang ito. Ako siya tall, dark, and handsome. Ayun. Guwapo! Huwag yung lalagyan ng letter A yung handsome ha. Wag lalagyan ng A. Wag, kasi may handsome. Yan, oo. Mahirap na dahil kasama namin yan at handsome. Yan. Pero actually, talagang I was very surprised because since the start of our show, never ko pa nakita, never ko pa naabutan sa opisina si Judith Estrada Larino. Ngayon na, di ba? Sabi ko Ngayon, sa'yo. for the first time na, ay nako, nabindang ang mundo Yun na ko. nga, oo. Ano ba ito? Ang sabi niya pa, magbigay galang sa kanya. Kaya nga sabi ko, ano ba to? Gising na ako pero binabangungot pa ako. Ayun na, naglalakad na siya. Alam ko na kung saan pupunta. Binabangungot. Ayun na, pupunta na sa may salamin. Di ba? Kasi ang ganda-ganda ng panaginip ko kagabi. Ay, ano panaginip mo bago tayo mag-good morning sa kanila, Ang ganda ng panaginip ko na ako daw ay naging jowa ni Alden Richard. Wow! Oo. Tapos pagpasok ko sa opisina, ay, nakita ko si Judy Estrada. Ano ba to? Nanaginip ba ako? Nanaginip ako, binabangungot na ulit ako. Ay! So kaya ka napasigaw bigla. Isipin mo na lang, nagtatrabaho siya. Nagulat talaga ako. Bilang ating news director. Siguro nag-away yan sa kanyang mister. Ba't ba ako'y natutuwa sila? Sabi niya, yay! Uy, huwag ganun, tol! Siya. Today is Quiapo Day. Yes, Kalimutan. Magsimba-simba po, Sa itim na Nazareno. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumasa inyo na, sumasa inyo na naman Sa atin lahat! ang Friday edition ng Pinoy Gising. 10 araw na lang at tapos na po ang June. At papasok tayo sa June, konting sikap na lang at next week, sahod na! Yes! Yan ang inabangan natin. Tuloy-tuloy na tayo ngayong Friday morning. Sa ngalan po ni Maine Barreto na Hirap Gising. Papunta na po siya dito. Kami po muli kasama, Daryl Justin. Virgil and Anton! Pinoy Gising! 10 kalahating minuto na, makalipas ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balito. Pinoy Gising! Ito paring Kent, aaray ka dito pare. Nakaamba sa susunod na linggo ang panibagong malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng ilang oil companies, posibleng tumaas ng hanggang 3 pesos, not 1, not 2, but 3 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 53 centavos naman sa kerosene at buti na lang sa gasolina. Pero masakit pa rin to, 2 pesos at 37 centavos naman. Samantala, nakikita naman ni Jetty Petroleum President Leo Bellas ang pagsirit mula 3 pesos 90 centavos hanggang 4 pesos and 10 centavos sa kada litro po ng diesel. Gayunman, posible anyang tumaas pa ito sakaling patuloy na bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Pinoy
Gising! Sa kaugnay na balita po yan, latest sa Filipino Mirror, tuluyan pa pong humina ang halaga ng piso sa ikawalong sunod na trading day nitong Huwebes na nagpakita ng pinakamahinang antas ng piso sa loob ng 12 linggo. Ito ay kasunod ng pagsadsad ng halaga nito sa 57.45 pesos kada dolyar. Mas mababa ito na 47 centavos kumpara sa 56.98 centavos kada dolyar na naitala noong araw ng Miyerkules. Huling bumaba sa ganitong antas ang piso noong Marso 26 nang magtapos ito sa 57.69 pesos na palitan. Ayon sa mga eksperto, dulot ito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na maaaring mag-udyok ng pagkilos mula po sa Estados Unidos. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng langis at ang muling paglakas ng dolyar sa pandaigdigang merkado. Gising! 12.5 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning. Planong ipabusisi ni Senator Sherwin Gatchalian sa Senado ang epekto ng girian ng Israel at Iran sa Pilipinas. Alalayunin anya nitong makabuo ng mga posibleng aksyon at desisyon upang matugunan ang mga problemang dulot ng gera tulad ng epekto nito sa mga overseas Filipino workers sa OFW, sa presyo ng produktong petrolyo at sa electricity rates lalo na sa mga off-grid areas. Iginit din ng senador na sa pamamagitan ng pagbusising ito, mapapalakas ang kahandaan ng bansa, matitiyak ang patuloy na supply ng enerhiya at mapoprotektahan ng mga consumer sa pagtaas ng mga bayarin. Binigyang diin din ni Senador Gatchalian na tanging kahandaan lamang ang sandata sa walang katiyakang dulot ng gera sa pagitan ng Israel at Iran. Gising! Gising! Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghatid ng tulong sa mga repatriated overseas Filipino workers na naipit sa kaguluhan dyan po sa may Israel. Ayon kay DSWD Director Morata, may inilaang intervention ang kagawaran maging sa mga naonang OFWs na nailikas mula sa iba't ibang conflicted countries. Nakadepende anya sa isasagawang profiling at assessment ng social workers ang ibibigay na tulong sa mga apektado ng posibleng financial assistance o sustainable livelihood program. Bukod pa rito, maglalaan din ng DSWD ng psychosocial assistance para sa mga repatriated na OFW. Gising! Tinataya naman po 150 iba pang OFW ang nakatakda ng umuwi sa gitna ng tumitinding bakbakan ng Iran at Israel. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, pawang mga Pilipino mula Israel ang kanilang i-repatriate na nagpasyang umuwi sa pangambang maipit po sa mga kaguluhan. Nakatakdang magtungo si Kakdak sa Lebanon upang tiyakin ang kaligtasan ng Filipino community bago po dumiretso ng Jordan kung saan susunduin mga nasabing Pinoy. Alinsunod po yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bagaman nilinaw ng kalihim na hindi pa ipinatutupad ang mandatory repatriation, handa ang kagawaran na tulungan ng mga OFW na gusto nang umuwi. Gising! 15 minuto na po, 15 minutes makalipas ang alas 4 ng Friday morning. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman, naipangako ni PBBM, hindi kailanman bababa ang buying price ng National Food Authority sa presyo na ikalulugi ng mga magsasaka. Patitaan niya ng gobyerno na ang masyadong mababang presyo ng bigas ang pinakakinatatakutan ng mga magsasaka. Bilang kapalit ng hirap at bigat ng trabaho, binigyang diin ng Pangulo na mananatiling buo po ang suporta ng Marcos administration sa mga manggagawa sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan nila. Gising! Mula sa usaping bigas, usaping asukal naman ho tayo. Nanawagan po ang Sugar Regulatory Administration sa mga lokal na pamahalaan na nakakaranas ng infested area ng red striped soft-scale insect na magdeklara na. Magdeklara na raw po kayo ng state of emergency. Kasunod ito ng patuloy na pagdami ng mga taniman ng tubo na apektado ng red striped soft-scale insect infestation sa may Negros Island. Magugunitang aprobado na ng Department of Agriculture o DA ang paglalaan ng 10 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng mga pesticide. Ayon kay SRA, Pablo Luis Azcona, mula sa 87 ektarya, umakyat na sa halos 1,500 ektarya ang sugarcane farms na apektado ng RSSI sa Negros Occidental. Dagdag pa ng opisyal, sa ngayon ay halos 100 ektarya pa lamang ang nare-recover sa naturang pamemeste.
Gising! Kaya mo yan na pinakinakatakot ng mga magsasaka natin tsaka ng mga taong nakikinabang at naghahanap buhay sa pamamagitan ng mga pag-provide ng ating mga needs. Dapat naman natututukan hindi lamang ng mga local government units kundi pati na rin ng pamahalaan. The financial assistance is okay, pero feeling ko dapat yung mga nasa national level, pumupunta sila sa mga probinsya at tinitignan nila mismo yung estado o kalagayan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga farmers natin at saka yung mga mangingisda, mga nagtatanim, magsasaka, yung sa agricultural side na dapat binibisita nila para mas malaman po nila kung ano ang mas kinakailangang gawin dahil on hand, on site, nakita nila ang kinakaharap na problema ng mga kababayan natin sa sektor ng agrikultura. Pinoy Gising! 17 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning. Bukas po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga suhestyon na muling sumama ang Pilipinas sa Rome Statute o ang tratado na bumubuo sa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng panawagan ng UN Rapporteur na sa Philippine government na i-ratify ang International Human Rights Treaties at ang pagiging bahagi ng bansa noon sa Rome Statute. Ikinatuwa rin ni Yuse Castro na napapansin niya sa international level ang ginagawa ng Marcos administration para sa pagpapaigting ng karapatang pantao at pagsusulong ng freedom of expression sa Pilipinas. Bagamat maganda ang suhestyon ng UN Rapporteur, kinakailangan pa rin anya itong mapag-aralan ng Presidente. Pinoy Gising! Ito naman po, may panawagan ang House Secretary, ang kalihim po dyan sa may Kamara, si Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office o PCO na paigtingin ang paghahanda laban sa fake news na maaaring kumalat online ilang araw bago at pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng muling pagpupulong ng mga ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang ika-4 na SONA ni PBBM. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal mula sa Office of the President, Senate at House of Representatives kung saan ay tinalakay ang SONA calendar at mga invitation program, guest list, plenary, room assignments, kabilang ang secretary at protocols assignment. Bakit wala dito yung pagkain? Ay, hindi, iba pala yun, pero social ang kainan dun. Samantala, binigyan din naman ni PCO Secretary Jay Ruiz ang kahalagahan ng pagkakaroon ng consistent messaging sa madaling maintindihan ng publiko. Mahalaga rin anya na mabantayan ng maigi ang online disinformation upang matiyak na tama ang mga lumalabas na mga datos online. Pinoy Gising! Kaya nga mas maganda bukod sa PCO, makatuwang ng PCO ang lahat ng mga media organizations at media networks katulad po namin, kakatuwang nila sa pagpapalaganap ng tamang balita at tamang impormasyon. Dahil panigurado, marami na namang ipapangako itong si PBBM, marami siyang i-report at ipapangako na gagawin ng kanyang administrasyon sa susunod na isang taon. That would be sa July kasi ang State of the Nation Address kung saan magbubukas po ang first regular session ng 20th Congress. Kung hindi ako nagkakamali, tignan ko nga saglit sa kalendaryo ko, magsisimula ata mangyayari ata State of the Nation Address sa July 21. Kung hindi nagkakamali, yan po ang ikatlong ikatlong Lunes po pala. Ang ikatlong Lunes sa buwan ng Hulyo. Tingnan ko ang nakalagay na petsa mismo. Kung di ako nagkakamali, mangyayari po iyan sa July 21. Aantabayanan niya ng taong bayan at tingnan natin dahil nangangalahati na po ang termino ni PBBM. Ano na nga ba nangyari? Ano na nga ba ang dapat gawin? At ano dapat naasahan pagdating sa susunod at huling 3 taon ng ating Pangulo? Pinoy Gising! Inumpirma ng mas malaking kapulungan ng Kongreso na hindi makakadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Parang naalala ko last year, dinesignate ni VP Sara ang kanyang sarili bilang designated survivor para sa SONA last year. Tingnan natin kung yan din ang mangyayari this year. Kasunod na rin ito ng pagpapadala ng kanilang tanggapan ng formal na imbitasyon sa kanila ng mga guest. Sa kabila nito, maglalaan pa rin anya ng upuan at holding area ang Kamara para sa Vice Presidente at kanyang staff sakaling magbago ang kanyang isip at desisyon. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon at pag-iikot ang mga tauhan ng Presidential Security Command bilang paghahanda sa SONA ni PBBM. Habang nakatakda namang magsagawa ng final meeting ang Kamara sa July 14 hanggang 17 at final walkthrough. Ang final
walkthrough ay sa Hulyo 21 dahil Hulyo 20, ano ba, titignan ko. Confirm ko sa inyo mamaya kung kailan po magaganap ang Sona ng Presidente. Pinoy Gising! 21 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning, matagal na ring dismayado ang Kamara, partikular ang House Committee on Basic Education sa K-12 program. Tawid! Ayun, tumawid na siya. Good morning! Ayan, nakatawid na siya. Kabayan, good morning! Kabayan Day. Eh, masarap yan. Ha? Masarap yan. Yung pagkayang kabayan tinapay na ano. Kababayan. Kababayan. Pabili ka nga. Kinulang ng ba. Kinakantsawan ako dun eh. Eh, Daw si ako eh. Bam Bam! Sabay kami. Sabay ba kayo? Iisip Ayan. ko siya. Sabay. Ma'am, gusto ano yung kababayan? Masarap yung kababayan. Si Isang Daryl, nakasumbero na naman. Kabayan Day today. It's a Friday today. Nasangkat na sa. Ako'y nandito na pala sa ano. usaping edukasyon pa rin ito. Oh, 1 week na. Ha? 1 week na. Bukod sa After 1 week ng na, opening. 1 week na rin nagbabalitaktakan ng mga tao sa nangyayari nga at binabalikan nila yung functional illiteracy at yung K-12 program. Eto na nga, matagal na rin dismayado ang Kamara, partikular sa ang House Committee on Basic Education sa K-12 program. Ito ang tugon ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo na chairman din na naturang komite sa pag-amin ni PBBM na dismayado ito sa nasabing programa. Kinatiga din ni Congressman Romulo ang sentimiento ni Pangulong Marcos na hindi nakamit ng K-12 program ang layunin nito noong 2013 at maging job ready at mabigyan ng maganda at dekalidad na trabaho ang mga estudyanteng magsisipagtapos sa senior high school. Bukod dito, pahirap din anya talaga sa mga karaniwang Pilipino ang K-12 program kaya dapat na itong amyendahan. Sa katunayan, anya ay pinasanan nila sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na mag-aamyenda sa K-12 program at hinihintay na lamang nila ang Senado para sa bicameral conference. Kami po sa House, matagal na po kaming dismayado. Nagpasa na kami ng reform the K-12 program. Hinihintay na lang namin yung Senate version. Kung pinasa ito noong 2013, ang commitment noon, job ready, quality jobs. At college ready. Pero 2013 pa po yung commitment na yon nung pumasa yung batas noon. Ngayon po, kitang-kita naman, unang-una, hindi job ready. Yung mga trabaho na nakukuha ng K-12 graduate. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Chairman on Basic Education and Culture at Pasig City District Lone District Representative Congressman Roman Romulo sa parayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Good morning, happy Friday. Masyado tayong ano ba? Happy lang. Happy lang kasi Happy Friday. next week na yung mas mataas sa energy pag meron ng kaching. Ano ba sa next week? 28 is Friday. Friday. 27 pala. Kung Ayan, hindi nagkakamali. 7 days to go. Sahod na. 7 days. Kasi 2029 Sabado-Linggo, tapos sa 30 ay Lunes. Yung iba kasing kumpanya hindi naglalabas ng Sahod ng Monday. So baka sa sahod yan Friday. Yes. Manalig kayo guys. So 7 days to go. Bilhin tayong kababayan. Ay, hindi pala. Sasahod. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, rebuild o reconstruction. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos personal na makita ang pinsalang idinulot ng sunog sa isang gusali ng San Francisco High School sa Bagubantay sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, hindi na uubra ang pagkumpuni lamang sa nasunog na gusali. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agarang pagplanuhan ang konstruksyon ng bagong building. Pagtitiyak din ng Pangulo, agarang ibibigay sa paaralan ng mga teaching material tulad ng TV sets, computer sets o desktops at projectors para magamparan ng mga guro ang kanilang trabaho, gayon din ng reading materials para sa mga bata. Pinoy Gising! 25 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Si Jelly De Belen at Ariel Rivera, proud parents sa anak na nagtapos Hoy. ng masteral degree sa Canada. Masters na. Yeah, master so na they're siya. so old na. Ganun pag Kasi master. nakapag-masters na, no? Usually. Unless kung talaga pag-graduate mo, gusto mo diretso kagad sa masters. Kahit na matanda, pag nakapag-college Sa ka na bagay, ng anak, usually nasa napakatanda mo na eh. 50s na, no? Late 40s. Napakatanda. Napakatanda. Pero hindi pa senior kayo talaga. O siya, alamin na natin kung ano ang tinapos na degree nito. Malaki Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na
ito na! Andyan na siya? Andito Wala na ako. pa. Ayan, andyan na siya. Ay, Oh, si Madam. ayan. Pagdating niya kanina, saan nandiyan ko, binangakaw? Ay, binangakaw po, binangagad. Di ba nagbubuto ng Nagsawa microphone, tayo uwi na ako? Hindi ba nakakaupo doon sa News Center? Oo. Anyway, sa aking balitang showbiz, super proud. Alam mo naman mga parents, no? Ito lamang ang kapag ka tayo naging parents na kayo, ano? Ito, si Dada. Pag naging parents ka na, yung, ang ano mo talaga, ang gusto mo talaga, wala ka ibang gustong mangyari sa buhay na anak mo, di makatapos ang pag-aaral. Yes, oo naman. Yun lang talaga, no? Napakamahal nga lang. Oo. Lintik na yan. Lalo ngayon, napakamahal. Sinabi niyo. Pag-aaral. Sinabi niyo pa. Grabe. Lalo na yung mga, ano, yung mga kinder, prep. Diyos ko, para ka nagpaaral ng college. Sobra. Sinabi mo pa? 50 What more kung Oo. what more kung sa exclusive school mo i-enroll yan? Kaya nga. Diba? Oo. Naku. Saka na lang. Oo, kaya doon sa mga tao, sa mga kabataan na may nagpapaaral pa sa inyo, nako, grab the opportunity. Yun. Yan. Oo. But anyway, going back sa ating balitang showbiz, proud parent, super proud nga ng mga magulang, itong sina Jelly de Belen at saka si Ariel Rivera matapos na magtapos dahil nakapagtapos ng kanyang master's degree ang kanilang anak na si Julio. Anong Julio? Oo, sa kursong kinesiology. Oh, taray. Wow, Kinesiology. kinesiology. Ay, ano yun? Tingnan natin. The study of movement. Parang kinetics? Kinetics. Sa kinetics? Yeah. Sa kinetics. Okay. Oh, kinesiology. Professional kinesiology. May ganun pala. Ayan, kinesiology So, nga. kinesiology siya. Yes, oo. Ay, mga kinikis pala yan eh. Kinesiology. Kinesiology. Doon sa Toronto, Canada. Toroy, di ba? Canada. Oo. Ay, dito sa nalaman ng mga kaibigan ang pagtatapos sa kanyang master's degree nitong si Julio nang mag-post ng mga short video clips. Itong si Jelly de Belen sa kanyang Instagram account kung saan sa caption nito ay talaga namang super proud parents talaga siya at ang kanyang asawa na ang kanyang mister na si Ariel Rivera. Present ang buong pamilya kasama ang kanilang panganay na anak na si Joaquin. Ayan, oo. Itong si nauna nang nagtapos sa kursong sa kanyang college degree, itong si Julio sa York University sa Canada din. Itong si Julio at saka si Joaquin ay nag-decide na pumunta ng doon na manirahan doon sa Canada. Kasi di ba Canadian Canadian citizen itong si Ariel Rivera. Talaga ba? Oo. Kaya nung dumating yan dito sa Pilipinas, medyo bulol-bulol yan eh. Matigas ang dila. Oo, medyo So dual pala siya, Canadian-Filipino. Yes, oo, Filipino-Canadian. Binaligtad ko pa. Filipino-Canadian bago yan naging kilabot ng mga kolehiyala. Na ang kanyang unang kanta, kung di ako nagkakamali, kaya lang, madalas nga, mali ako, paminsan-minsan, alam niyo yun? Hindi. Hindi niyo alam yun? Paminsan-minsan. Ayun, alam niya din pala eh. At least alam mo yung paminsan-minsan. Yes, Yun yung importante. Kaya paminsan-minsan may lyrics, paminsan-minsan Wala. Ayun. Nagkaintindihan tayo doon. Very good. Approve. Diba? Akala nyo, hindi ko kaya ilusot yan, Sige na, lusot nga eh. Nailusot pa rin, di ba? O, yun. So, itong dalawa nga ito ay doon sila tumira sa poder po naman ng mga magulang nitong si Ariel. Ayan. Alam niyo yung dalawang yan, nung ipinanganak yan, dito kasi muna yan, dito ipinanganak yan sa Pilipinas eh. While growing up, sabi ko sa kanila, ang pangit ng kanilang jeans. Parang gano'n talaga, hindi ako sinungaling. Sabi ko, ang pangit ng anak ni Jelly at saka ni Ariel. Pero ngayon, nung nagkakaedad na, hala, ang gwapo. Ano ang tawag Kasi dyan? ang gwapo-gwapo ni Ariel eh. Teenage, may tawag Puberty. dun. Oo, Puberty. Ano yun eh, ugly duckling, kung tawagin nila yun eh, di ba? Ugly duckling na pagtanda
tumanda, naging swan. Parang ako, swan. Swan ano? Swan and only. naman yan, swan and only. ano? Diba? So yun, doon, nag-decide na magsawa na doon na pag-aralin para matutukan. At saka siyempre iba pa rin talaga ang ano, ang Ibang kapag nakapagtapos ka sa ibang bansa. Oo naman. Ang maganda lamang sa dalawang ito ha, sa mga kapatid na to, very ano talaga sila, Close. very mabait, very mabait, very humble. Maganda yung pagpapalaki sa kanila. Of course, hindi lang nila Jelly, kundi ng mga magulang ni Ariel kasi doon sila nakatira eh. Aha. At napaka-entrepreneur. Oo, nagtitinda ang mga yan. Ah, wow. mindset. Yes, nagtitinda mga yan, gumagawa ng mga cookies before. Ay, ayan, that's good. oo. Pero hindi lang nakasama doon ang cookie ni Mocha. Ay, wag na yan. Iba yun. Ibang Wala na dating, usapan. kaya ayun natalo. Ay, Anyway, na mga balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Dahil gutom na naman ako, cookie na naman ang sinabi Oo niya. nga eh. Oh, yung Masarap chan naman mo. yun, oo. Salamat, Ton! Thank Sa you, iyong Ton. showbiz report. Alas 4:32 na po ng Friday morning sa mga papasok. Kung hindi pa kayo kumikilos, bala kayo. Hindi huwag kayo kumilos. Absent. O, VL. This is your sign. VL. File that leave. Oo, Charot. file that leave. VL means bigla ang leave. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Kami sa Pinoy Gising sa oras po na alas 4:36 na ng Friday morning. Parang Daniel, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Publiko hinimok ng Malacanang na dumulog sa hotline na number 911 sa panahong kailangan ng police response. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perdez. Hinikayat ng pamahalaan ng publiko na gamitin ang 911 emergency hotline sa panahong kailangan ng tulong ng mga pulis. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaari nang dumulog sa nasabing emergency hotline kasabay ng garantiya na magiging mabilis ang tugon dito ng mga otoridad o pulis. Garantiya pa ni Castro isang tawag, action agad at ito'y sa gitna na rin ng pangako ng pamunuan ng PNP o Philippine National Police na mabilis na responde ng mga otoridad sa mga sumbong o tawag. Matatandang tinakdaan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga pulis ng mabilis na responde sa mga tawag na kanilang matatanggap at sa loob lamang ng 5 minuto ay dapat na naroroon na sa lugar ng pinangyarihan ng insidente o krimen. Kaugnay nito'y 8 chiefs of police ang sinibakan ni Torre sa NCR kamakailan dahil sa hindi pagtugon sa 5-minute immediate response. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May bagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIZ Patrol Report. Samantala, 5 airport police nasangkot sa 60-40% na tara sa mga taxi. Kaya pala napakamahal. Kasi 60-40, may kachap-chap pala. Kumukomisyon! Ayun Diyos lang. mio! Ayan. Isasailalim na sila sa investigasyon. Buti. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ay, babalikan daw natin si Kuyang Raul babalikan Espera sa kanyang Sayang, report niya. Kaya pala, Gusto namin ano na makumukomisyon na natin yan eh. yung rason, oo, no? Kasi ang nakita ko yung parang may nag-post ng mga publish rates. Ah, wow! Ay, yung sinabi na Yan, diba? from ganito to hanggang ni Hindi, pinakamalayo. meron siya talagang printed. Oo nga, yan nga. Tapos may logo ng DOT, ng tourism, May fair matrix, no? ng NAIA. Tapos may ano siya from point to point, yung 1, 2, 3, yung NAIA, terminal 1, 2, 3, 4. May presyo talaga na Diba? 2,000 and up. Actually, mura pa yung 1,200 ni Kuya. Kaya ang tawag dito, basta sabihin ko, yung No? tinalo pa yung fair matrix na LTFRB sa mga chief. Malupit. Kasi nakita ko 2,000. Ay, ang galing. Ayan. Ay, nakabalik na. Okay na si Kuyang. Sige. Ito. Balikan natin yung report, Balikan natin si Patrol 45, Raul Esperas. Back to barracks muna ang 5 airport police matapos na masangkut ang kanilang pangalan sa umunoy 60-40
scheme na ibinunyag ng isang driver na unang naningil ng 1,200 sa isang OFW. Sangayon sa direktiba ni DOTR Secretary Vince Dizon, ang 5 airport police na pawang mga ranggong Airport Police Officer 1 ay kanyang pinaimbestigahan na rin. At sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, bahagi ito ng proseso kung saan isang external investigation body ang magsasagawa ng investigasyon at hinimok din ang taxi driver na nagbunyag nito na humarap sa nasabing investigasyon at patunayan ang kanyang akusasyon na sangkot sa anomalya o sa panghingi ng tara sa mga driver na nag-ooperate sa paliparan. Paliwanag din ni GM Eric Ines na simula ng maisaprobado ang paliparan ay hindi na hawak ng airport police ang seguridad at ang mga taxi driver na nag-ooperate sa ating paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Report. Sa mga nagugutom na tulad namin, ito na ang price monitoring at ulan tips natin. Nag-ikot ang aming palengke Queen at Yusek sa Malinta Market sa Valenzuela at Libis Espina Market sa Caloocan. Ito na si Yusek. Mama Beth Samson, good morning! Good morning, yes. Dito sa Marulas, tsaka sa Libis Espina sa Caloocan, ang bigas meron diyan 35, 38, 40 pesos per kilo hanggang 60 pesos. Sa baboy naman, ang kasing laman, tige at pork chop ay 410 hanggang 420 kada kilo. Ang liempo, nananatili pa rin sa halagang 450 kada kilo at ang manok 220 hanggang 230. Sa isda, ang bangos 220 hanggang 240 kada kilo, 280 pesos naman ang kilo ng torsilyo. Espada, dalagang bukid, tanigi at talakitok 270 hanggang 280, ang sapsap 180. Ang tamban 120 pesos per kilo hanggang 150. Tilapia 150, galunggong 240 hanggang 280. Sinilyase 180 pesos, ang tahong 120 kada kilo. Ang ulo ng maya-maya at ang ulo ng salmon ating sinisigang sa miso ay 170 kada kilo. Sa gulay naman 60 ang patatas, ang carrots 80, 60 ang pechay. Red bell pepper 120, ang green bell pepper ay 160, ang chicharo 300 per kilo. Baguio beans 120, ang labanos 100 kada kilo, ang sibuyas 120 kada kilo, 60 pesos naman ang kilo ng kamatis. Dahil Friday, nakagis na natin o nakasanayan na ang Munggo Day, ginisang munggo sa tinapa, sinigang sa miso, sinabawang isda, paksiw o sarsyadong isda, kahit anong isda yan pwede. Sa gulay naman, pwede mag-chapsoy, pinakbet, ampalaya con hipon, ginataang gulay. At talaga yung mga hindi talaga mahilig sa gulay, lalo yung mga kids at saka katulad ni, siyempre si Daryl. Fried chicken, buttered chicken o chicken nuggets at adobo. Ayan, para sa ating ulam tips at ito yung price monitoring sa pinagising. Kasama mo ang price monitoring, Beth Samson, WIZ. Nagbabalita ng tama, nagbabudget ng tama, syempre, at namamalengke, nagluluto ng tama. Daryl, Ming! Pino Gising! Dami ng ganap ngayon ni Yusek, Kaya Ay, nga, hindi ko nabalik yung ko. Kailan ba ipopromote yan? Oo nga, hindi, Yusek na yung Yung level, secretary na yung susunod Kailangan pa-appoint kay Densyo. Oo, kailangan pa ng reappointment. Wow. Ng appointment papers. Wow, attorney. Samantala, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Security guard arestado ng PNP Naga dahil sa illegal Nako. na droga. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Hawak kayo ng Police Station Number 4 ng Naga City Police Office ang 32 taong gulang na security guard na si Alice Davey, resident ng Zone 2, Barangay Sagrada, Magtraw, Camarines Sur, matapos maaresto sa ikinasang anti-illegal drug bust operation kahapon sa Zone 1, Kilometro 10, Barangay Pacol, Naga City. Maliban sa isang sachet ng umani shabu na nagkakahalagang 500 pesos na nabili sa suspect ng mga operatiba,
mula sa Station Drug Enforcement Unit, City Drug Enforcement Unit sa pakikipag-coordinate sa PDEA Region 5 ay nakumpiska pa ang 7 plastic sachet ng pinaniniwalang illegal droga na hindi pa tiyak ang halaga. Nauna lang sinabi ng Naga City Police Office na patuloy ang pagdami ng mga maarestong suspect sa illegal na droga dahil tuloy-tuloy naman umano ang monitoring na ginagawa ng Naga City Police Office. Nitong nakarang araw, isang magsasaka at isang charcoal painter ang nahuli sa illegal na droga dito sa Naga City. At kahapon, isa pang negosyante ang nahuli na may ₱1,000,000 halaga ng illegal na droga ang nasa kamay ngayon ng mga otoridad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby muna kay Kuyang Ronald Idol Domingo sa oras na 15 minutos bago mag 5 in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Sa rest day pero walang overtime pay. Ay! Bawal yan! Yan. Alamin natin ang inyong kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay? Nako, bawal ito. Sa isang kumpanya, may mga panahon na kahit rest day mo, no choice ka kung hindi mag-duty, lalo na kung kulang kayo sa tao. Pero paano kung pinapasok ka na nga ng biglaan, tapos thank you lang pala o hindi ka babayaran? Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Alinsunod sa Labor Code of the Philippines, responsibilidad ng isang employer na bayaran ang overtime work ng isang empleyado, lalo na kung labas ito sa kanyang regular work schedule. Ayon sa batas, para sa additional work days at kung walang holiday, ang isang empleyado ay nararapat bayaran ng kanyang regular rate. Bukod pa ang karagdagang 25% kung nagtrabaho sa kanyang rest day. Kung bigla namang pinag-duty sa holiday, ang bayad ay magdedepende kung ito'y regular holiday o special non-working holiday. Ang sinumang empleyado na may ganitong employer ay maaring direktang magsampa ng reklamo sa Department of Labor and Employment. Kaya sa mga employer, hinay-hinay sa pagbibigay ng trabaho kung wala namang pampasweldo. Igalang ang karapatan ng bawat empleyado para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Tandaan na, kailangan babayaran dahil pag di binayaran, lugi ka. Sa atin naman po nga ikalawang sigwara ng showbiz, Juliana Gomez. Akala ko kulong. Kulong. Di pa naman. Hearing daw muna. Hearing muna. Pasok. Si Juliana Gomez pasok sa... Ayan. Ayan. May sumasayaw. Ayan. Juliana Gomez pasok sa Philippine team na lalaban sa SEA Games. Narito ang detalye mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na. Sumasayaw pa ako eh. Sige, para ba? Hot issue nga. Hot issue. Yun yung hot issue. Pwede man tissue kung gusto mo. Yung nilagay sa dryer. Yun pala yun. Hot issue. Ayan. Dapat yun yung background mo nga hot issue. Di ba? Kaya lang baka mag-strike tayo. Hindi, magbabayad, Oo nga. Anyway, ito na tayo sa aking balitang showbiz. Nako, ha? Proud. Kanina, proud parents sina Jelly de Belen saka, di ba? Ariel Rivera. Yes. Ngayon, another proud parents. Sina Lucy Torres Gomez at saka si Richard Gomez, si Mayor Lucy, at saka Congressman You're very good Richard. friends. Oo. Yes, my friends in Ormoc. Ayan. Alam ba nilang friends mo sila? Oo naman. Ini-sponsoran niya siya. I've been to Ormoc siguro since ilang taon na ba? Siguro mga 6 na taon na rin, pabalik-balik ko na Ormoc. Oo, kasi lagi ako na-invite na mag-asawa. Ayan. But anyway, ito na nga, proud parents itong mag-asawang ito dahil pasok po naman itong si Juliana Gomez sa National Fencing Team, National Philippine Fencing Team. Nalalaban po naman sa darating na Southeast Asian Games sa Thailand. Ayan. Sa kanya nga, nalaman ito ng publiko matapos na i-post nga nitong si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez sa
kanyang social media account ang pagkakapasok po naman o ang pag-qualify po naman nitong si Juliana sa Philippine team. Bukod kay Juliana, ayon pa kay super proud siya dahil bukod kay Juliana, meron pang dalawang taga-Ormoc ang nakapasok sa EPEI team. Ayan. Ito yung fencing team. Fencing team pa rin po ito ng Pilipinas kung saan tatlo po kasama yung si Ivy at saka si Alexa at saka si Juliana, tatlo pong babae mula sa Ormoc ang lalaban para po naman sa Pilipinas sa fencing sa dating na Southeast Asian Games. Uy, congrats. Ay, Congrats, sayang congrats. din sige mag-asawa niya. Isa lang din ang no? Ano na? Unika iha lang. Unika iha, nag-iisang anak, Oo. sobrang bait. As in, walang ka-ere-ere. Pag nakausap mo siya, at saka pag sinabi mo, Juliana, pwede ba kami interview? Oh, sure po, sure. Ganun agad, walang pagtanggi. Wala nang wala nang paligoy-ligoy, sagot ka agad. Yes, oo. Di ba, ang sports kasi ni Richard is fencing. Fencing. Ayaw. Ang Fence- lang sa fencing, parang medyo mahal, pricey. Oo, pricey lang. Ang jowa ni Juliana, fencer Fencing din. din. Nag-aaral pa rin silang taga-Ateneo. Si Juliana. Ateneo. Oo, si Ateneo. Juliana kasi UP, di ba? Oo. Itong nakaraang UAAP, siya ang nagbigay ng ilang gold nakuha niya sa UAAP sa fencing. Okay. Oo. Well, the mere fact na makapasok sa Sa SEA Games. Oo. Ibig ay sabihin, talagang magaling. nag-excel siya sa collegiate level. Correct. Oo. Ayan. Itong si Juliana, nagtapos din ito ng, alam ko graduate na siya sa Graduate UP. na siya? Oo. At cum laude siya nung graduate. Oh, wow. Sana Na marami nga nang-bash kasi sabi, nako, ang pera ng bayan napunta sa anak. Excuse me. UP. UP, oo. UP po. Hindi po Ateneo, UP. Hindi, talaga naman, yung pera ng taong bayan napunta sa UP. Oo, sa UP. Nag-aral, di ba? Ganun pa rin. Nag-aral oo. naman Ay, ganun yung talaga bata. Pumasa di ba? Variety. Oo, Talaga. ibig sabihin magaling. Oo. Di ba? Very at saka yung kanyang boyfriend, kapag ka nakausap mo, napaka-soft-spoken. Oo, matagal na silang dalawa. At sabi nga ni Richard, ang kanyang payo lamang daw niya kay Juliana, isa lamang, huwag kang maghanap ng mapapangasawa na tulad ng daddy mo. Talaga? Talaga? Yun ang kanya. Kasi yung ibang standard Oo. ng mga babaeng anak yung katulad ng daddy nila. Yes, oo. Kasi kung paano kasi ang magmahalang tatay sa anak na babae. Correct. Sobra-sobra. Yes, oo. Kaya Yun ang dapat ganun din ang hanaping partner. Yeah, perfect. Siguro palikero siguro si Richard. Kaya Yung kabataan niya. Oo, nung kabataan niya. Hindi naman natin siya masisi. Ang ganda lalaki. Oo naman. Sa kanya yung tall, dark, and Yes. handsome. Ayun. Sa kanya talaga yun. Siya Walang talaga iba. yung hubog na yun. Hindi mo talaga pwede bigyan ng A sa dulo yun. Yun talaga yun. Tall, dark, and handsome. Wala nang iba. Richard Gomez talaga yun. Oo, walang iba pwedeng At ang bango-bango pa. tingnan at saka amuyin. Talaga sa Oo. personal. Nag-aaya nga mag-volleyball. Oo, talaga. Nag-volleyball ba siya? Hindi ko sure. Siguro ngayon pa lang kasi di ba nagpapayat silang dalawa ni Aga Mula? Kasi kinuha si sila Aga. endorser. Oh, that's Kasi why. parang nung nagpunta ako 2016, 17 sa Ormoc, Oo. overnight kayo dito. Sabi ko, Ayun. Oo. Mag-volleyball. Sabi ko, Volleyball. Alam mo Parang yung Ormoc ganun. ka, para siyang Davao. maganda. Walang masyadong, walang drugs. Walang gaanong drugs. Ay, kaya lang napunta si, yung isang, alam mo na, oo, yun. Doon niya napunta. Oo, naman yun, di ba? Aminado naman siya na drug, Oo, self-confess naman. Oo, self-confess siya di ba? Ang mahirap dyan yung in denial. Oh, yes. So, nakapunta kami doon sa resort noon. Dinala kami ni Richard doon, ni Kong. Baka maganda nga. Oo, maganda doon. Tagal Nung na, staff ni Kong, dinala kami doon sa resort mismo. O yan. Anyway, yun na muna aking balitang shows. Congratulations kay Juliana. Yes. Congratulations for sa proud parents. Kailan ang Kasama rin siya, congratulations kina Jelly Belen at saka kay Ariel Rivera. Ano na mga balita natin ngayon? Mga good vibes lang. Oo, tapos 7 days to go. Yan. Yan yung mga magandang motivation niya yung Friday morning. Correct. Oo. Yan naman aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tom. Thank you! At thank you sa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go, go ang bilhin. At kasama syempre ni Mama, kabisado niya na. At kasama ni Mama Liway ang paborito na naman si Mama Susan. Kay Susan tayo! 5:01 na, ikalawang oras, susunod na.
Na po, makalipas ang thank God it's Friday morning! Yahoy! Oras na para tayo ay bumate online at mag-attendance check. Uy, wow! 24 billion viewers! Billion na, 24 billion. Sana nakakonvert na pera yan. Sana nga. Naamoy kasi nila yung gusto kong almusal. Yan. Pakibanggit. Kasi itong si Madam, may pinaalala sa akin. So, Ayan, na-visualize ikaw pa, ko tuloy na nasa kamalig tayo sa gitna ng bukid. Ng ano palayan. Oo, hindi naman kamalig, kundi may bahay ka sa gitna ng palayan. Tapos, ang almusal mo pagising mo, yung mahalimuyak na amoy ng ng sinagang na ang dami-daming dami-daming bawang. Tingin niyo yung expression na. Tapos nag-iihaw ang nanay mo ng tuyo na ng galunggong. Tuyo hindi daing Yung tuyong galunggong inihaw, hindi prito. Tapos may kape ka, oh my God. This is life talaga. Specific siya kanina, brown coffee. Coffee ko brown. Inagay talaga yung kape. Very specific talaga Ay, nako. Di ba sarap? Tapos nagkakamay ka. May kamatis. Lagay mo sa dahon ng saging, huwag ka magplato. Uy! Diba, yung inihaw mong galonggong diretso sa baga, yung hindi dadaan sa Walang sa marinade, oo. Hanggang diet ako. Sa katyan mo, diba? Good morning ka na! Rexon Martinez Vasquez. Ayan. Hi, Papa Rexon! Dumadami sila. 26 billion na po nanonood sa atin ngayon. Ako yung Nelson Malinaw. Papa Nelson, I love you! Nako! Ayan Alam mo kay Papa Nelson bawal dyan ang mga yung mga hot-blooded. Kasi isprehan ka niya ng ng tubig. Mabumbero yan eh. At saka sa kanya, ang pananaw niya sa buhay ay very clear. Napakalinaw. Ang pananaw ni Nelson Malinaw. Ayun naman. Kasi pag lumabo yan, di ko alam. Hindi lumabo yan. Malinaw lagi yan. Parang si Elaine lang yan. Yan. Always fresh. Always fresh. Hindi, nalalanta. Correct. Si Elaine, laging sariwa. Ayan. Kasi ang apelyido ay Di malanta. Ayan. Kuyang Randy Santisas, good morning. Papa Randy. Ayan, si Tristan Wyatt, ang mahilig sa vegetables. Ayan, Papa Randy. Sana wala si Batman. Ay, hindi. Eto na si Batman. Puro ka good news kanina, di ba? Tiga natin kung good news itong maririnig mo. Patay Good na naman. morning. Ito na. Sa inyo. Good morning sa inyo tatlo. Lalo na sa pinaka-the best na, TV personality na kamukha ni. Sinong hula mo? Hula ko? Sino pang patay na? Paring Manar, sinong hula mo? May hula ka ba? May hula ka. Sige, ikaw may hula ka. Huwag tingnan. Nabasa ko na Nabasa mo na. Ulitin natin na Ivana Alawi, Don Zulueta, tapos Nida Blanca, Gloria Romero. Pang-5 araw na to, di ba? Ngayon naman. Baka Amalia Fuentes yan, ha? Hindi. Malapit. Tutuloy ko na. Ito na. Magbabalita pa tayo. Pamo daw. Belia Flores! Wait na. Noong kabataan niya. Si Honda. Ayan. Belia Flores. Primera klaseng kontrabida. Primera kontrabida. Ayan. Ang sabi niya sa dulo, peace be with you. Rest in peace ka talaga. At si Suzy Maligaya. Suzy! Always siyang masaya, Naway. Yan si Mama Susi, di malungkot. Di malungkot kasi maligaya. Sa lahat po na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo Kadalawa TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23, sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. Sumainyo, Batman. Ang Pinoy Gising Bayan. Ay, ba pala yun? Hanggang 6 in the... Mamaya pa. Huy! Ronda Pilipinas yun. Ronda nga. Ikaw nga yun, di ba? Ako yun mamaya. Dire-diretso tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Bing Barreto. Lagi Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Eto na naman po siya. Lalayas na naman siya. Saan pupunta, Bella? What happened, Bella? Bella Flores.
What happened, Bella? Nagsimula tayo noong February. June na, hindi ko pa sa ulado programa. Parang ako din. Nakalimutan mo eh. Narito na ang ating mga headlines What ngayon. happened, mo? What happened, Bella? What happened, Bella? Flores. Oy, headlines na tayo. Nalayasan ko na eh. Pahiya, meron pa palang headline. Eto na. Aabot sa 4 na pisong dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Posible po sa susunod linggo sa gitna ng gyera sa Middle East. Pino Gising! Naka-uniform ka kasi. Akala mo ata. May coverage. Tumayo ka agad. Sa kanila. Ako, ubibi pala ni pare. Kaya natatawa ako. Kasi ako nagpipigil sa kanya. Saan ka pupunta? Ako naman, ako yung nakakita. Bahala sa buhay mo. Sabi ko, saan ka pupunta? What happened, Bella? Flores. Headlines pa pala. Number 2 na. Pagbagsak ng buying price ng NFA rice, hindi dapat pangambahan. Ayon kay Pangulong Marcos. Pino Gising! Pinawisan ako. PBBM, bukas sa pagsali muli ng Pilipinas sa ICC. Pino Gising! Sino ICC? Ano? BBBM, bukas sa pagsali muli ng Pilipinas sa ICCI. Hindi, exclamation point yan. Sige na nga, go na. Pati headline sa Ano Dodong kaya show ICC? na. Ayan o, International Criminal Court ito. Hindi ko na mabasa. Ayoko na. Oo nga, no? Pwede nga yun. Ibayang dagat. Balita sa Ibayang Dagat. Rocket ng SpaceX na papuntang Mars. Sumabog. Pino Gising! Tuloy sumabog mamaya sa sports. Wow. Tignan natin kung magre-report si Ian. Alas Pilipinas men's team laglag na sa ABC classification stage. Pino Gising! Totoo nga ba na ang galit na hindi na walang galit ilalabas ay masakit sa tiyan? Ay, hindi pala. Ibang galit yan. Hindi galit ang masakit pag hindi na ilabas ang utot. Ang masakit. Di ba? Kailangan ilabas. Hindi na. Mali yan. Hindi na. Mali yan. Ay, mali ba? Oo, mali yan. Mali. Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay maaaring magdulot ng psychosomatic illness? Ayun. Ano yan? Tara, let's prove it. Pino Gising! VP Sara Duterte dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ito ba ay fact or fake? Mamaya alamin! Pino Gising! Inisagment mo, Bella. What happened, Bella Flores? Malis ka niya. Ayun na. Saan mo naglalaki ang ulo? Nino! Ni Bella! Alden Richards! Hindi ba sigurado kung nakarecover na sa naranasang depresyon noong nakaraang taon? Pino Gising! Sa isa pa malaking ulo! What happened, Bella? Flores. Yung pala yun, si Bella Flores pala yun. Alam mo, Bella pala yun. Si Chris Aquino, namimiss ang kanyang dating sarili. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Pwede ka na lumayas. Go! Going! Baba. Go in peace! 13 kalating minuto na po makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Yahoy! Yahoy na tayo ulit sa detalye ng mga balita. Pino Gising! Malamig si Senator Sherwin Gatchalian sa mga panawagang repasuhin ang K-12 program matapos ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos na dismayado ito sa naturang programa. Iginiit ni Senator Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, na inayos naman noon ng Department of Education o DepEd ang curriculum mula kindergarten hanggang grade 10 upang mabawasan ang mga subjects sa mga estudyante. Gayunman may malaking konsekwensya kung babalik sa dating sistema hanggang grade 10 o 4th year high school lamang. Inayos na yung K-10 curriculum. No?
binago na yan lahat. Mas magaan na ngayon. At ako naniniwala ako na mas magiging maganda ang pagtuturo sa K-10. Kaya nga kung babaguhin ulit, assuming tatanggalin yung senior high school, babaguhin mo ulit yung K-10. No, kaya parang uulitin natin Back to ulit zero. ito sa umpisa. Kaya hindi rin maganda na papalit-palit tayo ng sistema. Bilang solusyon, iminungkahi ng mambabatas na lakihan ng budget sa education sector sa 20th Congress, ayusin ang paggastos nito at sumangguni ang pamahalaan sa mga eksperto upang matiyak ng maayos na implementasyon ng dekalidad na edukasyon. Sa education sector naman ako, pinupush ko talaga na lumaki ang budget ng education sector. At marami tayong pangangailangan, marami tayong hamon. At nakikita ko na importante suportahan to ng budget. Kaya isa sa mga advocain natin ay palakihin pa yung suporta sa education sector. Pero hindi lang tayo magtatapon ng pera. Importante rin dito tama yung pinagagastusan natin. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Tinikitiyakin naman ng pamahalaan na natututo ang mga pumapasang estudyante sa paaralan. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga ulat na pumapasa ang mga mag-aaral kahit hindi marunong magbasa. Dahil dito hindi na percentage ng pasado o bagsak sa klase ang gagamiting basihan sa performance review ng mga guro, kundi ang actual test performance o resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. Paraan rin anya ito para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa lalo't may mga pag-aaral na bagsak ang mga estudyante sa Pilipinas pagdating sa math, science at reading comprehension. Pinoy Gising! Share ko lang yung may nakausap akong professor sa isang University. Oo. Ang daw parang there's an inside parang may internal meetings na parang nire-require silang babaan ang kanilang standard para makapag-accommodate ng mas maraming maipapasa. This is a professor, so nasa college level ito. Ayoko sabihin. Hindi ko lang kasi sabi mo kasi may nakausap ka. Teacher, professor, si Basta sir, isang si ma'am. Isang guro. Yes, there's isang an guro. internal may internal memo, internal meeting na instead of, di ba sa atin 75? Yeah. If you hit the 74 mark, bagsak ka na. Yeah. Ngayon parang binababa ang standard. Pero parang nakita ko nga may iba na Ang grade. Di ba umabot ng 60, 65? No? Para lang makover, mas makapagpasa Nung ng time mas na high maraming school estudyante. ako, sa isang Catholic institution din, ang isang subject namin, ang lowest grade, nagbibigay ng 60 sa card. Di ba? Oo. Kaya parang ngayon, bumabalik sa ganung level, no? Instead, sa atin, pero hindi 75 talaga sa atin yung pinaka-passing grade. Sa panahon po namin, 75 talaga whatever happens. Parang yun na nga yung pinakasagad na pwedeng ibigay sa'yo ng isang teacher eh. So parang para lang lumaki yung percentage ng nakaka-graduate or nakakapasa sa isang subject, ay binababaan to 50, 55, 60. Ay, ganun kababa? Basta kalahati, para lang magkaroon ng mas maraming mas maraming makapasa. Ngayon, Passing grade. kung yung nakakwentuhan mo ay isang professor, itong nakakwento isang professor, ano nangyari? Yun na nga, ano na nga nangyayari sa Yun elementary nga and senior, Kasi junior, parang, senior high? ano siya parang, ano ba to? Nagiging pamantayan nga kasi yung mga dumadami yung graduate, maganda sa numbers, oo. Pero yun nga, later on, hindi naman na mapakinabangan kasi nga, there are functional illiterate, di ba? Pero part of Kaya this yung, actually, kaya yung K-12, siguro dun, siguro lang hindi naman POV ko lang to. Baka dahil doon, kaya yung quality ng K-12 graduates ay hindi job ready. Kasi parang merong standard na ibinababa within the K-12 program. Exactly. Para lang makagraduate. Ako naman, ang iniisip ko, tulad, di ba parang minari sa'yo, pandemic student yung iyong anak, di ba? Parang all this time nasanay sa online classes. Hindi ko naman nila lahat, pero para kasi kung online classes, di ba, mas mababa yung level of focus and productivity ng isang estudyante. Kasi, for example, magpa-online quiz ka, Pwede yan mag-open ng new tab, tapos doon na siya titingin ng sagot eh. O hindi kaya, kung online classes yan,
pwede nyo dayain yung, ang dami nakikita nga, dinadaya yung camera, kailangan bukas, tapos 2-3 silang magkakaklase na nasa loob ng kanilang isang computer, o hindi kaya sabay-sabay na nakabukas, tapos pag may mga graded activity na magkakatabi sila, di ano pa mangyayari, di ba? Wala na nagiging productivity siguro sa mga bagets. Pero kailan ba yung 2021? Ilang years na ring open ng For ang online. mundo, kumbaga I mean, ilang taon na yung pandemic, kumbaga. nasa Saan dapat post-pandemic na naka-adjust na tayo, Yeah. di ba? So, new normal na, di ba? So, parang siguro dapat din mag-adjust na rin. Siguro magandang itag na Actually, to ang na ASAP. iniingatan kasi din ng ilang institusyon ay yung mental health. Ng mga bagets. Oo. Kasi karamihan sa, after nga nung pandemic, ay marami nagka-depression, anxiety. At sinasabi ng mga mental health experts na hinay-hinayan nyo lang dahil masyado na marami Parang nangyayari sa mundo. binabalance din because of that. Pero I don't know kasi yung batch kasi nung millennials, yung kasi naka-experience ng lahat no? Yung millennials, yung pag-open ng internet. Yung pagtawid mula doon sa old school to new school. Yes, di ba? Yes. So, saka yung mga palo-palo, di ba? Oo. Parang, it's a normal thing. At saka sanay tayo mga, hindi naman sa gaya namin mga millennials, sanay kami na, pinahihirapan, pero alam namin na It's yung for pahirap na us, yon para sa amin. diba? At pagka natapos namin yon, mamumunga ng maganda at masagana yon. Yes, oo. Yung mga bagets kasi ngayon, sorry baka may mga Hindi bagets kasi sa ang mga ngayon ang turo kasi ngayon, accept, i-validate lang na i-validate. Oo. Ay, kasi noon, walang validation. Walang validation sa amin. Sumasagot ka pa. Ano oras ka na umuwi? Sumasagot ka pa. Ikaw na Yung ngayon mga naalala, ganyan, bla bla diba? bla bla. Oo, sa kanila kasi ngayon, Sa ganun atin, ba? kumbaga, alam natin kung kailan pagkatanda natin, alam natin kung kailan sasagot, kung kailan hindi. Kasi nga dahil nga dun sa way ng pagmamalaki nung before, yung way of di ba, of Upbringing ng mga parents natin sa atin. Kasi from old school. Tapos tayo mismo yung generation na nag-explore ng mga bagong bagay na umuusbong ngayon. So I think we're considered siguro lucky. mahirap din for us na i-balance pagka sa mga anak na natin. Kasi dalawa yung natin dalawang anggulo lagi yung tinitingnan natin. Dalawang magkaibang henerasyon yung na-witness natin. Kasi parang yung mga after nung pandemic, yung mga batang yun, mga emotional sila. Yep. So yun yung pinakaiingatan natin na huwag masira. Kasi Gusto ko tuloy- parang once na magkaroon ng hindi natiwala sa'yo, parang nag-iiba yung way of thinking nila. At ang revenge, hindi na nila ginagawa na nagkikimkim lang sila. Sa isang ganito lamang po, Yung pa may technology na. tapos na ang Tayo wala tayong privacy way ng ninyo. pagkikimkim Kundi lumabas, maglaro. Makipagkwentuhan, talagang tayo yung nandun pa rin sa mga traditional na can we meet, let's have coffee, kain tayo dyan sa fast food malapit, Correct. tapos doon na kayo magsisimula ng magkwentuhan. Kaya hanggang ngayon, ganun ang ginagawa natin. Madalang yung mag-rant online. Yes. Kasi ang mahirap pa sa online, may resibo. Oo. Kaya ayun. Tingnan natin. Parang ang sarap rin magkakwentuhan ng isang psychologist tungkol dito ulit, no? kaya Para ma-refresh. Pero ayun, yun lang yung narinig ko from an inside internal meeting, internal memo. Pero yun nga siguro I think it's time to step up to create a formula na perfect sa mga bagets na hindi sila ma-hurt because na you got this grade. Na ramdam din nila na part din ata na naging experience to ng mga parents ko noon. Di ba? Na hindi ganun ka-harsh kasi iba kasi minsan ginagawang harsh eh. Oo. Wag nating gawing harsh pa rin. Oo. Siguro may hard You still have to validate them naman talaga. Pero Nice. kailangan i-balance talaga. Yes. Which is yun yung mahirap na part. Kaya manood kayo ng Life Balance Tama. Monday to So, Friday. promote mo na yan. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi para malaman ninyo yung mga ganyang klaseng. Meron naman kasi mga ganyang klaseng usapin. Araw-araw po iyan sa DWIZ. Gising! Oras na 23 minutos na po makalipas ang alas 5 na morning. Uy, VP Sara Duterte, naging dahilan daw yung impeachment niya kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. Kukalat ang ingay mula sa iba't ibang business groups na umaapila sa Senado na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan, sinasabi nilang nakakaapekto raw ito sa ekonomiya at nagpapababa ng kumpiyansa sa bansa. Kabilang sa mga naglabas ng pahayag ang Makati Business Club at Financial Executives of the Philippines na iginigiit na ang pagtanggi ng Senado na ituloy ang trial ay sumisira sa ekonomiya. Pero totoo nga ba ito? Ang issue ba ng impeachment trial ang siyang dahilan kung bakit bumababa ang ekonomiya ng bansa
bansa? Alamin natin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang nakikitang direktang epekto ng impeachment ni VP Sara Duterte sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Malacanang, maaaring magkaroon ng market volatility o pagbabago-bago sa merkado. Ngunit walang ebidensyang babagsak ang GDP dahil sa impeachment proceedings. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mayroon man o walang impeachment ay wala na talagang investor confidence. Kaya huwag aniya siyang gawing rason sa pangit na takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Ang hatol, fake bagamat patuloy pa rin ang pagbanggit ng iba't ibang business groups na ang impeachment ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng isang bansa, wala pa ring matibay na ebidensya na dahil sa impeachment case ng Vice Presidente, kaya humihina ang ekonomiya ng bansa. Para sa Fact or Fake, Angelo Baeño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pinoy Gising! Samantala, Alden Richards hindi pa sigurado kung naka-recover na sa naranasang depresyon noong nakaraang taon. Ano nangyari? Ito ba yung nahiwalay sila ng anak niya kay Maine? Tawa ako dun sa mga meme na yun sa TikTok. Si Aldab. Ano bang nangyari? Bakit nagka-depression si Alden? Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted. Ito na! What happened, Bella? What happened, Bella Flores? Pinag-usapan namin mga kaibigan yung tungkol sa Aldab. yung Sabi ko, fever nila. na-hook ako dyan sa Aldab na to. Itong dalawa din pala, na-hook din. Ay, ako hindi. Uy, di ba Ay, di ka Aldab is... na-hook? Aldab is 10 years ago, 2015. Talaga? Oo, isang dekada na. Sabi sa inyo, hook Kaibigan ako ko eh. yung asing close friend ko yung scriptwriter ng Aldab. Oh. Siya yung the man The idea, behind the Aldab. The yung love pagsulpot team. na Aldab. Talagang siya, mula umpisa hanggang matapos yung Aldab. Talagang galing. Talagang inano niya yung imagination ng mga Pilipino, Makurot. yung Kung ano yung pupuko, curiosity. kung ano yung pupuko sa interest talaga nila. Correct. Yung kasama kong DJ noong nasa kabilang stasyon pa ako na barakong laki-laki, 6'2". Inaantay lagi Aldab. Grabe. At saka to think na makapag-isip yung kaibigan mo na yun at the time na in-air yun, oras ng siesta, Yes. gising na gising ang taong bayan. Oo, talagang, parang ganyan yung clamor dati kaya sa Marimar ni Marian Rivera. Actually, hindi Marian yung si Talia talaga. Yung original. Yung original, si Talia. Saka yung dog niyang si Pugos. Si Pugoso. Oo, Fulgoso. Fulgoso, tinanggal mo na L. Si Talia, nung na siya, senador.
Talaga ba? Nagsenador siya. Spanish siya, di ba? O Mexican? Mexican. Ayan. Mexican. Yes, Italia. Ayan. Ang counterpart naman ni Italia sa sa larong volleyball na talagang minahal ng mga Pilipino, si Laila Barros. Ayun, na pamilya with Laila Barros. Naku, napakagandang babae. Talagang sikat na sikat yan dito. Maganda. Ayan. Maganda. No, maganda ka naman. Maganda ka naman. yeah. Sakto lang ganun ba yun? Pero hanapin yung Laila Barros, napakagandang babae talaga. Yan ang sumikat talaga dito. Talaga makita mo mga barrio ng mga Pilipino na mga volleyball fans. Pakasalan mo ako, marry me, mga ganun. Talagang ang talaga. Ayan, yung mga nagsimikat dito. Anyway, going back sa ating balitang showbiz, mga kaibigan, kinumpirma nito si Alden Richards na hindi pa sure talaga sa kanyang sarili kung talaga nakamove on na siya o wala na sa kanya naka-recover na siya sa kanyang naranasang depression noong nakaraang taon. Hindi binanggit niya nitong si Alden kung ano yung depression na nangyari sa kanya o kung ano yung dahilan ng kanyang depression. Pero ayon sa kanya, matindi ang naging dating sa kanya. Grabe no? Sa isang katulad ni Alden na sikat na hindi naubusan ng proyekto. Yeah. Talaga nakaranas pa ng depression, di ba? Yun yan. Last year lang. Hindi pandemic ha, last year. Post-pandemic na. Oo. Di ba? Hindi to kay Alden, tawag ito. Di ba may movie sila yung ba yung last year? Ni Yung kay Catherine? Yata, oo. Yung Yes, yes. oo. Hello Sabay? Love Again? Oo, Yung ba yun? Oo. Oo, na talagang sumika, umano din. Pumatok. Pumatok. Last year ba yun? Ngayong taon lang yata yun eh. Di parang last Yung- Hello Love Again? Oo. Syempre, sinushoot yun ay last yes, year. oo. Sabi may Correct. depression siya that time. Yes, oo. Pero ito na nga, mabuting araw at marami siyang project last year. Doon niya raw ibinaling yung kanyang atensyon sa mga project na kanyang ginagawa at sa pagbisikleta at pag-workout, pagja-jogging. Oo nga, jog, no? Oo. Nakita ko. Sabi niya gano'n, sumali siya na sa mga di ba? Sa mga fun Fun run. run, Oo. Ayon pa dito kay Alden, may mga times daw na ayaw niyang, yung pinipilit niya kanyang sarili na bumangon. Oo. Pinipilit niya talaga kahit ayaw ng kanyang katawan, ayaw ng kanyang utak, pinipilit niya talaga na bumangon para nga malabanan ang depresyon at mag-jogging, mag-workout at ngayon daw hinahanap-hanap na ng kanyang katawan ang pagtakbo. Ayun. Minsan talaga sarili mo ang kalaban mo eh. Correct, wala ibang makakatulong talaga sa iyo. Kahit It's just anong advice ang gawin sa iyo, talagang siguro mga a matter of 1% lang ang titimo sa iyong Kaisipan. sa iyong kaisipan. Para wag iba Huwag mo pang nang programa yan, ulitin yan, sorry. Ibang programa Ay, pala yan. pala yun, Mamaya kaya- pa kita pasya pala yan. Ayan. Huwag mo nang ulitin yan. Ang ma-retain. Ayun. Kasi Mananatili. Ayan ah. Mag-i-stay. Ayun. Kasi hindi ko naisip yung English eh. Kaya titimo na lang. Ano pa? Wag, bakikiyap. Mamaya pa alas 11 yan. Anyway, sabi niya ganun. Sabi daw ni Doctor, doon sa pelikulang Doctor Strange, parang hindi mo maialis ang demon sa iyong katawan. Ngayon daw, ganun daw talaga sa kanya din, ganun din daw. Pero, you will overcome them. Sabi niya ganun. Sabi niya, alam na raw niya kung paano niya kokontrolin ang depression. Kasi ang depression is ano yan eh. That's demon. Parang backstabber yan na. Oo, that's demon, no? Oo, talagang ano yun ngayon, susulusulan ka niyan eh. Ngayon daw ay kaya na niyang imaniobra yung kanyang depression. Sabi niya gano'n. Minsan trigger din eh. Yeah, oo. Gigil si ako. Correct. Ayan. Yan ang po aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Sabi mo, hanap na ni Alden yung pagtatakbo ngayon na pagpa-funrun, no? Yes, O Alden, sa August ha? Ay, oo. Oo nga, no? Sagot mo na raw yung singlet ni Alden. Ako? Magkano nga ba yung sa August? May price yun, depende sa takbo. 1.5 lang ata. Talaga ba? 2,000. Oo, Las Piñas yun, di ba? Sa Cavite. Cavite. Cavite ba? Ayan. Malapit sa iyong baluarte. Pasalayin ko yung mga beauty queen kong kaibigan. Sa Vermosa. Sa Vermosa. Oo, pasalihin ko mga kaibigan. Ayun. At sali na rin May kayo. mga details, bakla! Ayan na. Yes, oo. Run! Salamat, Ton. Oy, dyan lang po kayo. Standby muna. Philippine Standard Time. Hi! What happened? Pinoy! Gising na! What happened, Bella? Flores. 34 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! 6 na minuto, 36 minutes makalipas ang alas 5 ng AM. Yahoy! Yahoy na tayo sa sunod-sunod na mga report!
PBBM dumating na sa Osaka, Japan para sa World Expo 2025. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pagdalo sa World Expo 2025 at sa serye ng mga mahalagang pulong kasama ang mga business leaders. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Mike Ubak, bandang alas 6:08 kagabi nang lumapag sa Osaka, Japan ang sinakyang eroplano ng Pangulo kasama ang kanyang maliit na delegasyon. Nabatid na layo ng pagbisitang ito ng Pangulo sa Osaka na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gayun din ang pag-akit ng mas maraming dayuhang mamumuhunan. Inaasahang ilalatag din ng Presidente ang mga bagong oportunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas Initiative sa mga negosyanteng Hapones. Hanggang bukas ang mga dadaluhang aktibidad ng Pangulo sa nabanggit na bansa. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mabalikan ko lang yung kay Bibi Sara kanina. Nung naglabas kagabi, kahapon ba o kagabi? Ang ombudsman na pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng DepEd nung kanyang Is this panahon. the result of the committee report? Yes, Yun. ito yung kasong i-file ng House Committee. Ito yung Quadcom. Sa Quadcom. Na pinamumunuan ni Representative Joel Chua. Ito yung lumabas na, no, pinagpapaliwanag ang DepEd officials. Yes. At sa pamumuno nga ni VP Sara Sara at the kung time, saan kung anong nangyayari dun sa parang misuse, umano'y misuse Ng ng confidential fund ng kanyang termino sa DepEd. Abangan natin yung latest, I think 10 days usually ang ang panahon na ibinibigay para makapagpaliwanag. Kasama yan sila, kasama ang mga opisyales ng DepEd. Ayan. Samantala, sa ibang balita, immigration. Pinuri ang airport police sa pag-aresto ng sospek na sangkot sa Peking clearance. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pinapurihan naman ng Bureau of Immigration ang mga kawani ng airport police na nakahuli sa suspect na nag-aalok ng Peking immigration clearance sa ilang mga dayuhan na unang nahuli o pinigilan makapasok sa bansa. Sangayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang suspect ay nahuli sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport at Terminal 1 kung saan ay inaalok ang mga dayuhan na pinigilan ng immigration o arestado ng immigration na dahil sa mga serye ng kaso. Sangayon kay Commissioner Biado, dahil sa nasabing modus ay nabuwag nila ang isang malaking modus operandi kung saan ay humihingi ng 850,000 hanggang 1 milyon para sa Peking clearance. Paliwanag ni Commissioner Biado na ang sinumang dayuhan na pinigilan makapasok o arestado dahil sa serye ng kasong kinakaharap base na rin sa red notice ng Interpol ay hindi pwedeng papasukin sa bansa at walang sinumang maaring mag-alok ng anumang modus operandi upang kwartahan ang sinumang individual. Paliwanag ni Commissioner Biado na ang isang dayuhan na hindi pinapasok sa bansa ay isa sa ilalim sa deportation proceedings at malamang ay mailagay din sa blacklist ang pangalan nito kapag ito ay pinigilang makapasok sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Isa pa pong report! Grupong Agriculture Sector Alliance of the Philippines o AGAP nagpasaklolo na sa NBI para imbestigahan ang nasa likod ng pagpuslit ng mga pulang sibuyas sa bansa. Detalye mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Nagpasaklolo na ang Grupong Agriculture Sector Alliance of the Philippines o AGAP sa National Bureau of Investigation NBI para imbestigahan ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga imported na pulang sibuyas sa bansa. Reaksyon ito ni AGAP Representative Nick Briones sa report ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na nakakumpiska sila ng smuggled red onion sa hinagawang market inspection sa Paco Public Market sa Maynila.
Ayon kay Briones, mas madaling matutukoy ang pinagmulan ng mga smuggled na pulang sibuyas kung ang NBI ang mag-iimbestiga rito. Katuwang ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pinamumunuan ni Secretary Frederick Go. Giit pa ni Briones, kapag umaksyon na ang NBI, ay tiyak na mahuhuli na ang smuggler at malalaman din kung may kasabwat ang mga ito sa Bureau of Customs. Ito si Patrol number 5. Ay pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tawag naman tayo ng Metro Patrol. Mahigit 700,000 halaga ng shabu na samsam sa drug suspect na high-value individual sa Valenzuela. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Nasa kamay na ng Valenzuela Drug Enforcement Unit ang drug suspect na kabilang sa high-value individual na nakinalang si alias Bombay, 29 na taong gulang. Nasa kote ito sa bypass operation sa barangay Lingunan sa lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Police Captain Joan Dorado, hepe ng SDEU, sa koordinasyon nila sa PDEA na ikasa ang operasyon sa barangay Lingunan kung saan nakabili ang pulis na nagpanggap na buyer na isang plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu kay alias Bombay. Ito ang naging hudyat para arestuhin ng suspect. Nang isa lang ito sa body search, nakakuha pa ang mga pulis ng 2 pang plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu. Batay sa SDEU, tumitimbang ito na mahigit 100 gramo at umaabot ang halaga nito sa mahigit 700,000 piso. Ang matagumpay na operasyon ay agad inireport kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Arnold Abad, bagong itinalagang opisyal na mamumuno sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May bago pa lang na-disqualify ang Comelec, ha? Meron na naman. Sa Silang Cavite. Ang mayor-elect na si Arsanan. Tama ba? Tama ba yung aking spelling? Pero sa Silang Cavite, Okay. mukhang ia-apila pa naman. At least may room for appeal, pero parang bakit naiboto Sa na? Maynila din, si Representative Abante. Ay, Naiupo na rin niya yun. Hindi, siya ang... next, ang dalawa lang kasi sila eh. Yung nanalo ay dinidisqualify din. Pero ang ang question ko lang, di ba dapat yung pag-BBI, yung background checking, ay ginagawa during the political, sa campaign. Period. Para tsaka hindi sayang kasi yung boto ng mga tao. Kung ako nga tatanungin mo, di ba may time na nagpa-file sila ng COC, right after the filing, may time pa kayo bago mag-campaign period yung mga yun eh. Di ba? Ba't di Para nyo din lang gawin? i-check Di ba? Yun lang, na natanong may ko lang ganito yun, pala, na may kaso palang ganito, na may ganyan pala, may sabit. Kasi in the first place, ba't nyo pa sinama sa print para iboto? Sinama nyo pa sa listahan. I-disqualify nyo rin pala. Diba? Kakasuhan tapos ganun katagal mag-background check? Ibig sabihin? I don't think it would take more than 24 hours. Bigyan na natin isang buong araw to background check. Yun lang sa yung party list na yung may 3 seats na hanggang ngayon ay hindi pa napoproclaim yung kanilang parang dahil lang nila. Ang kaso ay parang sa surname, di ba? Tama ba yung surname nung isang representative? Ayun lang. Di ba dapat from the start of filing pa lang nabubusisi na. At saka nasisiyasat na yan. Kasi ay pinagtataka ko, gaya lang with the names themselves, yung paper is already with you being submitted by them on the filing of the COC. If there's discrepancy, bakit kinakailangan pa umabot right after the election? Tapos ang weird dyan, na-proclaim na nila. Tapos biglang, yung sa Silang, na-proclaim na, mayor-elect na nga eh. Exactly. Tapos babawi.
inanal ang kanyang proclamation. Nagtatanong lang kami nagtatanong lang kami ni Maine kung bakit ganun. Kasi wala kaming alam. Ganoon na lang. Tsaka yung iba siguro partner magsasabi na sayang ang boto namin. Kasi Yan ang comment nila. Yan yung mga panalo diba? Parang yan nga yung kumbaga people's choice. Ay, nako. Diba? Tanong lang niya sa amin tatanong lang kami sayang kami lang inayang ako sa boto. Kaya si Attorney John Rex baka pwede natin kausapin. Baka naman, di ba? Try natin paset next week. Pero papasit natin next week. Si Attorney John Rex baka pwede. Okay, bago tayo mag-break, ronda muna tayo sa probinsya. Ika-164 na taong kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Ipinagdiwang po yan kahapon ng mga Lagunenyo. Report mula Kuyang Arman Cambe. Masayang ipinagbunyi kahapon na may 3 milyong Pilipino ang ika-164 na kaarawan ng pambansang bayanan ni si Dr. Jose Rizal. Ang sentro na okasyon ay ginanap sa mahigit 100 taong ng bahay ng mga Rizal, palusod ng Kalamba, na pinangunahan ni na Mayor Roque Rizal at Vice Mayor Toki Ilazaro, mga miyembro ng Sangguniang Panunsod, SK officials at mga mamamayan na pawang naka-polo barong at Filipinian address. Sa mensahe ni Mayor Jose Rizal, pinaalala nito ang pagkatao ng batang si Pepe sa pagiging isang Pilipino, matalino, mapagmahal sa kalikasan, lalo higit sa bayan, at palaging punong isip at diwa ng pagmamahal sa kapwa-tao. Arman kami mula Calabarzon, nagduyulat para sa kilometro nila. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay tayo sa mga Ronda Probinsya. Proteksyon sa mahahandog ng Malig River Flood Control sa Isabela. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Mas ligtas na ngayon ang mga komunidad sa Rojas, Isabela matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways, Isabela 2nd District Engineering Office ang Malig River Flood Control Project. Ang 737.5 metrong istruktura ay itinayo upang pigilan ang pagbaha at pagguho ng lupa na matagal ng problema sa lugar. Ayon kay District Engineer Jose B. Tobias, layunin ang proyekto na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga kaligtasan ng mga residente lalo na tuwing panahon ng bagyo. Sa ulat ni District Engineer Jose B. Tobias, sinabi nito na ang proyekto ay hindi lamang nagsisilbing panangga sa baha kundi isang mahalagang hakbang para sa pagmatagalang seguridad ng kabuhayan ng mga residente. Nagkakalaga ito ng 96.4 million pesos. Ang proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng 2024 Regular Infrastructure Project ng DPWH na natapos noong February 10, 2025. Inaasang magbibigay ito ng pangmatagalang proteksyon sa bayan ng Rojas laban sa sakuna. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Bago tayo mag-break, mabilis lang nag-announce daw po ang MRT3, LRT1 at LRT2 na 50% na po ang discount sa lahat ng train line para sa mga estudyante. Wow! 50% na ang discount. Siyempre, kailangan na dala ang suot ang ID with the current school year. Ayan. Yung details, pwede nyo puntahan sa mga Facebook pages nila. Standby muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Ang bilis naman! 10 minuto na lamang po bago mag 6 a.m. Magbabalik ang Pinoy Gising! Ng bansa, DWIZ, balita sa ibang bansa. Sumabog ang isang Starship spacecraft ng SpaceX habang naghahanda para sa ika-10 nitong test flight sa Starbase sa Brownsville sa Texas. Ang 400 talampakang rocket system ay bahagi ng proyekto ni Elon Musk na layong magpadala ng mga tao sa Mars. Samantala, kinumpirma naman ni Musk na ligtas ang lahat ng personnel o mga tao na nalulan ng spacecraft matapos ang naganap na pagsabog. Magugunit ang noong Abril, isang kahalintulad na insidente ang naganap matapos maglunsad ng flight mula rin sa Texas. Matapos makitala ang parehong insidente, muling naghigpit ang air traffic control ang US Federal Aviation Administration, lalo na sa bahagi ng Florida. Pinoy Gising!
Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. At sa ating balitang pampalakasan, naghahanda na po ang Alas Pilipinas para sa FIVB World Championship na gaganapin sa bansa sa Setyembre. Ito ay matapos malaglag ang koponan sa ABC Men's Volleyball Nations Cup na sa Manama, Bahrain. Natalunin ito ng Chinese Taipei sa score na 25-19, 23-25, 30-28, 25-20. Gayunman, muling lalaban ang Alas bukas, Hunyo 21 laban sa Thailand at sa Martes sa New Zealand para sa ika-9 at ika-11 puwesto. Pinoy Gising! At si Showbiz! Mike. Na nakapatay ang mic ko. Sa ating showbiz, Chris Aquino namimiss ang kanyang old self. Alamin natin Old kung bakit. self. Parang alam naman natin kung bakit. Yeah, we all know why. Pero alamin natin ulit. So, magtatapos na ba? At yun na po. Hindi pa. Alamin natin ang details pa Yan. niyan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na ang sinanga. Iyon na nga. Mainihaw. Nagilad na galunggong. Kakainis to aga Diba ang sarap-sarap? Ang aga I'm manghila. sure marami sa ating mga viewers at mga listeners ang makakaano sa akin, no? Maka-relate. Maka-relate. Oo naman. Yeah, very relatable. Ay, dahil sa aking balitang showbiz, mga kaibigan, ano? Di ba naibalita ko dito na yung kanyang trusted friend na Si Dindo. dating entertainment editor ng Balita Newspaper na si Dindo Balares, na ngayon isa ng farmer doon sa probinsya kasama ang kanyang pamilya, ay nagpunta, talagang pinapunta nitong si Chris Aquino doon sa kanyang tinutuluyan ngayon na isang private resort sa isang probinsya na hindi niya sinasabi kung saan, ano. Ayon dito kay Dindo, nung pauwi na siya, galing 10 days siya nag-stay. Oo. Nung pauwi na siya, pabalik na siya ng Bicol, ay panay pa rin daw ang kailang chat nitong si Chris. Oo, at dito nga ay sinabi ni Chris daw sa kanya, nag-chat sa kanya na, you know what, Kuya Din, sabi niya ganun, Kuya Dindo, I really miss my old self. Sabi niya ganun. Sabi niya, kasi nakarating daw kasi dito kay nagbasa daw kasi itong si Chris Aquino ng social media at nabasa niya doon na marami nakakamiss sa kanya. So naiyak daw itong si Chris Aquino, nalungkot ito at sabi niya ganoon, pero sabi niya gustong-gusto niya ibalik ang kanyang dati, ang kanyang dating sarili, kung ano yung siya dati, pero sabi niya ganoon, I'm just a human being. Sabi niya ganoon, talagang na-hurt daw talaga siya na-hurt hindi yung na-hurt na negative, kundi no-hurt siya in a positive way kasi nga maraming tao pa rin ang nagdadasal at nakakamiss sa kanya. Kaya sabi niya, sana daw ay I really miss my old self but I'm just a human. Sabi niya gano'n. So I really get hurt. Sabi niya gano'n. Diba? Alam mo, siguro kung hindi rin sobrang lalim ng bulsa ni Chris. Oo naman. Yeah. Malamang sa malamang. Tapos na ang usapan. Yes, tapos na ang usapan. Anyway, itinanggi nitong si Dindo Balares ang sinulat naman ng isang entertainment editor. I think entertainment editor siya, no? O taga-entertainment din si Alex Rosas, na lumabas, hindi natin alam kung totoo yun, o fake. Pero sinagot ito ni Dindo dahil lumabas, sinulat ni Alex Brosas na Manila Standard yata si Alex Brosas, no, na si Chris Aquino nagpa-aral sa bunsong anak ni Dindo at nasa Caramoan Island dito ngayon sa isang private resort. Ayon kay Dindo, lahat ng sinabi, lahat ng lumabas sa iyo ay fake news. Wala sa Caramoan at higit sa lahat, hindi kailanman nagpinaaral ni Chris ang kanyang anak, ang kanyang bunsong anak dahil full scholar daw ito sa UP. At least, di ba? Yeah. Talagang the brains. Anyway, Sobrang, niya to, no? Close itong si Dindo. very close. Oo. Natatay-tatayan niya. Tatay-tatayan niya si Dindo. Si Manoy. Si Manoy kung tawagin ko. Lagi rin kayo magka-chat niya ni Manoy. Anyway na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyo. Get well kay Miss Chris. Get we well miss you. and love. Yun ang importante. Patama quote for the day na po tayo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May ibubuga ka
Kaya mo yan. This is the sign. This is a sign. What happened, Bella? Ay, di pala yun. Flores. Pati mo naman si Attorney Topacio, liit-liit, no? Ano? Di ba? Pero may bubuga. Oo naman. Abogado ni Campanilla. Tama. Mahilig siya mang titimo sa isipan. Yan. Yun ang oo. favorite niya. Oy, spotlight sa Sunday! Sa ating po Spotlight, alas 8 ng umaga, magsama-sama tayo sa mga latest na mabalitan showbiz. Ayun. At pahinga po tayo ngayong weekend. Pahinga kami ni... Ay, hindi, ako. Dun sa... shameless plug na lang to. Dun sa mga pupunta sa World Trade Center sa McDonald's Kiddie Crew graduation. Happy graduation, guys. Kita-kits tayo. At yan na po ang mga balitang itinampok natin sa Pinoy Gising all throughout the week. Kita-kita tayo sa Monday. Mamaya pala ako sa Ronda Pilipinas. Ikaw naman sa Network News. Kami po niya nakasama. Daryl Justin. Hey, Barreto. Flying A. Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na, Pasada Balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Drew Nasino. Happy Friday. Pasadang happy weekend. balita, susunod na. Bye! Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan.